masasabi ko ngayon ay masaya ako dahil ang INC ay nagdeklara na magkakaroon sila ng ang frustration ko ay how many religious denomination are there in the Philippines? Ang INC lang ba ang nakakaalam na ang corruption sa Kongreso ay todo-todo? INC lang ba ang nakaalam na tayo ay ninakawan ng 25 tons of wood? INC lang ba ang nakakaalam na ang PhilHealth, ang GSIS, ang SSS ay ninanakaw ng ating pangad na presidente? How many more religious leaders come and join the INC? Sino ang sinusunod nyo? The will of God or the will of the Allah or the will of the devils residing in Malacanang? Gumising na tayo bawat Pilipino. We only have one country. Isa lang ang bansa natin. Kailan pa tayo nanakawan muli? Marcos noon magnanakaw, ngayon mas magnanakaw ang Marcos ngayon. Ako pagkaraniwan tao, paglabas ko sa daan, makakakita ko ng kwento ko lang sa iyo, isang nagtutulak ng kariton, kasama ang pamilya. Minsan tinanong ko siya, saan kayo nakatira? Ang tinuro niya sa akin ay sa Rizal. Mahina daw. Malaya siya. Mahina? Turn on. Minsan naglalakad ako sa kalsada. May nakisa akong isang pamilya na nagkakarito, nagkakalakad. Tinanong ko yung ama, sabi ko, saan ka nakatira? Tinuro niya sa akin yung kariton. Kasi nasa harapan siya na ng overcourt eh. Kasi sabi niya sa akin, kaya sila nasa overcourt, yung kanilang needs, yung iihe, maliligo, ay nagpapaalam sila doon sa nakasign doon sa overcourt. Samantalang itong tao na ito, sabihin na natin, na kumikita ng 170 pesos sa isang araw, nangangalakan siya. Yung 70 pesos, pamimili dun sa labas. Yung 100, ipapasok niya sa isang tindahan na may resibo. Ang isang resibo sa tindahan may bat po yan. Magkano ang bat ng 100 pesos? 12 pesos. I-multiply mo yan sa 365. It is almost 4,300 pesos. Itong pera ng to ng isang mama na walang nabubuhay sa kariton, nanakawin pa sa Kongreso, nanakawin pa sa Senado. Wala pa kayong awa dyan? Kay gaganda ng mga damit nyo, nakasignature pa kayo. Ang relo nyo mahirap bigkasin dahil masyadong mahal. Nasaan ang inyong mga puso? Nasaan ang inyong mga kaluluwa? Itong mamang ito na walang bahay na nangako ng ating presidente na 1 million houses na kanyang ipagagawa bago siya mahalan. Nasaan na ngayon yun? Ni 300,000 ata wala pa. Sino ang kanyang contractor sa nagagawa ng housing na ito? Mga kapwa ko Pilipino, magising na po tayo. Wala na tayong pera after 3 more years. At si Marcos pa kung naging presidente natin hanggang matapos ang 2028. Wala na po tayong pera. May mga religious leaders, pasensya na po kayo. It's about time na sundin natin kung ano ang totoo. Alam niyo naman, malina ang presidente natin. Saan pa kayo papanig? The will of God or the will of the devils residing in Malacanang Palace. Yun lang po ako. Tandaan niyo muli, Goliath was defeated by David because God prepared David. Yun lang po. And I know we will win this. It's only a matter of days. Natatandaan ko nung nasa EDSA kami. Kakaunti kami. Merong kasabihan sa scriptures, from small things comes which is great. Kakaunti tayo, kakaunti ang nagsasalita na katulad ko. When INC came out, it will be another Guinness Book of Record. Noong nakaraang rally na INC ay Guinness Book of Record. More than 1.5 million. Siguro naman, in 2 million people coming out from their houses, matatauhan na si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, isa ka lang. We are 120 million Pilipinos. Nagmamakaawa na kami. Maawa ka naman sa amin. Kasi yung hirap namin, hindi mo natanas.
Kaya ganyan ka. You are mentally not sound. You're physically not capable. Please, step down na. Kailangan ka na namin bumaba. Maawa ka naman sa amin. Ibigay mo sa isang successor na pwedeng maging presidente. You are not capable of being a president of this republic. We have only one country and we have to love it. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa Kaya sabi ni wala lang, tingnan niyo si We will BTS win na this fight. Olympics, paano pa kaya ang mahirap. Alam nila ang mga pangyayari, ang talagang pilit nilang ginigipit ang mga Duterte. Bakit? Kasi ang Duterte lang talagang nagmahal sa bayan. Simulan natin kay Tatay Digong, di ba? Ano sabi ni Tatay Digong? Ang gusto ko, bago meron akong maiwan na legacy. Anong legacy yung sinasabi niya? Kung paano niya pinagandaan Davao, at kung paano siya naging presidente ng Pilipinas. Sa ganyan ang hanapin mo. Diba? Pinatahimik niya ang ating bansa. Sa Google yan lalabas. Pinataas niya ang sweldo ng mga military. Yung long sabi natin sa driver's license, yung NBI, ano ang sabi ni Tatay Digong? Pagsama-samahin natin lahat ng departamento. NBI, Immigration, BIR, pagtatabi-tabihin. Para nga naman ng mga tao, hindi mahirap ang kanilang transportation. One-stop shop. Pero ngayon, ang nangyayari yan, di ba? O, ang napag-usapan, Build Big Program. Nasa na ngayon ang Build Big Program na pinag-usapan ng Duterte at Marcos? Bakit lagi nila sinasabi ang mag-aaway na paksyon, Duterte lang at Marcos? Hindi yun. Kaya lang nagkakaroon ng Duterte at Marcos kasi pinaglalaban natin dito yung totoong nagmahal sa bayan. Ngayon, lahat ng ginagawa nilang pagtitipid kay dating Pangulong Duterte, kay BP Sara at sa mga pamilya ng mga Duterte, ibang mulat na mata natin dyan. Lahat ng sinasabi nila, dapat gawin natin equal. Kung ano investigation sa isa, imbestigahan natin lahat. Magsimula sa presidente pababa. Yun lang ang hinihiling natin taong bayan dahil tayo talaga ang nagsasaper. Diba? Ano ang sabi ni BP Sara? Ulitin natin. Nasa na ang mga pera? Lahat, binili na ng property. Binili ng property sa iba't ibang bansa. After niyan, anong mangyayari? Pag may nangyari, sila dilipad. Sino ang kawawa? Tayo mga maralitang Pilipino. Dahil tayo ang nagpapakahirap at tayo ang nagbabayad ng tax. Ng talagang totoong tax natin at bawat bili natin. Diba? Yung tax ni yung tatay niya, yung kanilang land tax, magkano yun? Ba't hindi pa nababayaran hanggang ngayon? Magkano yun? Kung sila talaga ay may pagmamahal sa bayan, ipakita nila sa taong bayan, bayaran nila ang tax. Magpa-drug test, per polygraph test si BBM, ipakita nila sa taong bayan na talagang wala siyang pinatago. Kaya nga tayo nandito, dahil binumulat natin ang bawat Pilipino, lalo na sa mga nanonood, isip na po tayo lahat, kailangan po natin accountability. Sabihin nila kung nasan ang mga pera, yung maraming issue, PhilHealth, DSRS, DPWH, DOJ, lahat yan merong nakatago. Diba? Katulad na sinasabi ni Secretary yung PhilHealth, narinig ko kanina, 600 billion, may nakatagong 200. Ano ang sabi ni Senator Coco Pimentel? Dapat imbestigahan yun dahil may nakatagong hidden na after niyan, pag na-release, nawawala yung milyas pera. Tapos sasabihin, so ngayon tayo, kaya tayo nandito, pinapakita natin sa taong bayan na kailangan tayong tumigos. Kailangan tayong magsama-sama. Dahil itong laban na ito, hindi natin ito laban. Laban to ng Pilipinas at laban ng mga susunod na
henerasyon. Yun po yung pinapaliwanag natin, di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba? Sino ang dapat imbestigahan? Ayaw sumagot. Si VP Sara ba? O si Pangulong Ferdinand Marcos? Marcos Jr. Marcos Jr. Marcos Jr. Kaya nagsasabi. Ngayon, ano ang dapat natin pagtutulungan, di ba? Kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Kayo talaga ang totoong nagsasabi. Dahil ang mga balita ngayon, Wala lang or di ba? Puro setup lang. Pinatay nila yung balita. Ngayon, nag-isip po tayo live. Nagsasabi po tayo ng katotohanan na kailangan po tayo magsama-sama para ipakita natin sa taong bayan, ipakita natin sa buong mundo na ang Pilipino ay may pagkakaisa. Yan ang ating pinagdarasal. Patuloy tayong magdasal. Dahil ito lang ang ating pinangahawakan, ang Panginoon Diyos. Dahil pag binigay ng Panginoon Diyos to, sino ang mag-ano yan? Tayo rin. Tayo rin. Dahil lahat ng pera na pupunta lahat sa mga politician, tayo wala. Wala tayo. Kaya kailangan natin ipaglaban ng karapatan natin at patuloy tayong humingi ng tulong sa Panginoon Diyos dahil Panginoon Diyos ang ating antabay sa bawat dasal po natin. Kaya mga vloggers, magpapasalamat po kami sa mga kapulisan na nandito po. Patuloy po natin ipaglaban ang karapatan natin. Dahil ito para sa mga susunod na henerasyon. Kaya Marcos! Alis dyan! Marcos! Alis dyan! Marcos! Alis dyan!